Nag-alala na nga ng gusto si Lolita sa kanyang anak dahil hindi pa ito umuuwi at hindi pa niya makontak. Sinabihan nila Boying at Ismael sa Lolita na baka busy lamang ito sa trabaho. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Lolita. Pakiramdam niya na may masama nang nangyari kay Samuel. Mga ilang minuto tumawag si Agnes kay Ismael para ipaalam na nawawala si Samuel at gusto niya ito ipatrack kung nasaan ngayon si Samuel. Pero hindi matrack ni Ismael ang location ni Samuel ngayon dahil wala ng signal ang cellphone nito. Hindi naman sinabi ni Ismael kay Lolita ang nangyari kay Samuel dahil ayaw niyang mag-alala ito ng husto. Nagmamadali na nga umuwi si Ismael upang gumawa ng paraan para mahanap si Samuel at nagmamadali din umuwi si Boying nito. Nagtataka naman si Johnny kung bakit nagsisitakbuhan sina Boying at Ismael na umalis sa bahay nila Samuel. Sa pag-uwi ni Ismael, nag-alala na nga siya ng gusto para sa kanyang kaibigan. Pero biglang sumulpot si Boying sa kanilang kinaroonan dahil sinundan pala ni Boying si Ismael dahil pakiramdam niya na may masama na nangyari kay Samuel at gusto niyang tumulong nito. Ngunit hindi pumayag sina Ismael at Paing na tutulong si Boying sa kanila dahil may pamilya ito at samantala silang dalawa ay hindi pamilyado. Pero gusto pa rin tumulong ni Boying kasi malaki ang utang na loob niya kay Samuel. Ilang beses nang muntik na mapahamak ang pamilya ni Samuel dahil sa kanya. Kaya gusto niya gawin yung tama. Kung kailangan siya ni Samuel, tutulong siya nito. At bigla na lamang tumawag ulit si Agnes kay Ismael para ipaalam na wala na si Samuel sa lugar kung saan siya pinapapunta ni Roldan. Naiwan pa ni Samuel ang kanyang cellphone pero sira na. May CCTV dito sa lugar, ipapacheck niya ito. Sinabihan ni Ismael si Agnes na siya na ang bahala nito. Kaya tinawagan ni Ismael si Ken upang tawagin sina Diyos at Tin para pumunta sila sa shop dahil may gagawin sila. Gayunpaman, dinala nila Roldan at Jacob si Samuel sa isang abandoned building at sinabihan nila si Samuel na pasok na siya sa grupo. Ngunit kailangan niyang makasurvive dito. Kailangan niyang labanan ang 100 katao na nandito na handang mamatay at pumatay sa kanya. Sobrang nagulat si Samuel nito at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. At nagsimula na nga si Samuel sa pakikipaglaban sa mga tauhan nila Roldan at Jacob. Nagpupustahan naman ng malaki ang mga bisita ni Jacob kung makakaligtas ba si Samuel o hindi. Habang sina Jacob at Roldan, sobrang masaya sila nito dahil nasa kanila na ang kanilang pera at wala na silang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Samuel. Makakasurvive kaya si Samuel nito? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father.